Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula sa CCF Communications at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Handa na po ba kayo para sa ating unang katanungan? Palagay ko. Para sa ating first question, Pastor Bong. Madalas nating naririnig sa mga panahon ngayon ang entitlement mentality, kung saan feeling natin ay deserve natin ng mga bagay-bagay. Paano natin lalabanan ito base sa mga natutunan natin sa Psalm 103? Ayan, una sa lahat, dapat nating mapaalalahanan yung sarili natin na anumang pakinabang meron tayo ay hindi galing sa atin. Ito ay galing sa Diyos. Isipin mo, nung pinanganak tayo, wala naman tayong kamuang-buang sa buhay. Kung walang magulang o kaya sino mang guardian ang ginamit ng Diyos para alagaan tayo at lumaki at maging kung sino man tayo. Kaging sa pag-aaral, may nagturo sa atin, may nagbigay sa atin ng pang-aral natin. So everything na meron tayo, somehow God, ginamit ng Diyos ang iba't ibang mga resources. So para mapaalalahanan tayo na ito, hindi binigay ito para sa atin, kundi para gamitin natin sa iba. Naalala ko tuloy sabi ni Spider-Man, di ba? Great power means great responsibility. So ganun din. Kaya ang Panginoon dapat nating alalahanin, no, na God can take everything we have in a day. Naranasan niya ni Job, di ba? At marami pang mga tao. Kaya wala tayong pagmamalaki. Sa halip, palagi natin paalalahan sa atin, Lord, you blessed us. Lord, yung anuman, meron kaming kapatawaran, meron kaming kalusugan, meron kaming mga material na blessing, lahat na ito ay galing sa inyo. So, wag nating kalimutan yun. Praise God. Napakagandang sagot po, Pastor Bong. Para sa ating question number 2, sa gitna ng tagumpay at kasaganaan, ano ang dapat gawin para maprotektahan natin ang ating sarili sa kayabangan, kasakiman at tuluyang pagkalimot sa Panginoon? Nako, napakagandang paalala ulit yan. Kasi tulad ng kanina, sabi natin, kailangan we need to keep on reminding ourselves na galing to sa Diyos. Paano ang gagawin mo yun? So ano yung practical na paraan? Siyempre, una, ganyan ang sinasabi ng Lord, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you shall be what? Prosperous and have good success. So, kailangan remind natin sarili natin lagi about God's work. I-remind natin through the meditation of the Word. Diba? Through prayers and through giving. Na maging mapagbigay tayo sa ibang tao. Kasi hindi tayo binless para lang magpakasasa. Kundi we are blessed to bless. So yun ang mga bagay na maaari nating gawin para malagpasan natin yung kayabangan na akin to. O kasakiman na akin to. Hindi. Pinagkatiwala to sa akin. I'm God's steward for all the blessings that I have now, for His purposes and for His glory. Thank you, Pastor Bong. At para sa ating question number 3, ano po ang mga praktikal na paraan ng pagsamba sa Diyos sa tipikal na pang-araw-araw nating pamumuhay? Ayan, napakaganda. Sabi nga ni David sa Psalm, sabi niya, every morning you hear my voice and every morning I worship you. So, yung araw-araw, every time you wake up, yun lang paggising mo, malaking bagay na yun. Pagsamba na rin yun sa Panginoon Diyos. Like, paano mo sinasalubong ang araw? Nasabi mo ba, Lord, thank you sa good night rest. Thank you, Panginoon Diyos, for loving me. Na kahit na galit ang ibang tao sa akin, yung pagmamahal mo sapat na. Then again, as I've said kanina, you meditate on His words. You pray, you talk to Him, you sing songs to Him. Kasi yung pribado nating pagsamba, napakahalaga nun sa Panginoon Diyos. Kaya si David ganun din. Lagi siyang sumasamba sa Panginoon. Yun ang bibigay sa atin ng inspirasyon. Yun ang bibigay sa atin ng kasiglahan sa buhay. At yun ang nagpapaalala sa atin ba't tayo bumabangon araw-araw. Yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya maging si Jesus Christ, pansinin mo, anak na mismo ni God. Early in the morning, nagpe-pray. He went to the solitary place to pray, to commune with His Father. Anak na ng Diyos yun. Di lalo na tayo. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Pero teka lang, lubos kaming nasasabik na ibahagi at anyayahan kayo sa isang espesyal na 2 araw na evangelistic concert kasama si Jeremy Camp sa CCF Center dito sa Pasig sa June 20 at 21, 2025.
Sa bawat mabibiling ticket ay matutulungan mo ang Uplift Cares na ipagpatuloy ang kanilang misyon sa pagbibigay ng tulong sa edukasyon ng mga nangangailangan. At ang mga ticket ay pwede nang bilhin sa www.ticketmax.ph. Imbitahan mo ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ito po ang CSEF Sunday Fast Track. God bless.